Yusek, at this point, unahin na po namin na ilapit sa inyo ang sitwasyon ni Mrs. Ellen. Si Ma'am Ellen po, siya po ay OFW mula sa Russia at nito lang po sa nung June nakabalik na ito sa Pilipinas. Ito po yung grupo na napauwi na tulungan po ng Pangulo na makabalik dahil sila po yung mga nakulong. Nakulong po sila sa Russia at sila po ay nakabalik. Kasama po namin ngayon dito sa studio at bibigyan natin ng pagkakataon na makausap nyo rin at kung ano po ang kanyang concern na nais idulog ngayong hapon, personal po natin siya makakausap. Ma'am Ellen, first and foremost, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ikaw po ay nakabalik dito sa Pilipinas. Kasama natin si Yusek Olalia at mula doon sa inyong pagkakakulong sa Russia. Pwede niyo pong maikwento at makabati muna po kayo kay Yusek. Go ahead, please. Magandang hapon po, Sir Yusek. Salamat. Salamat po. Nakabalik ka na? Nakabalik na po ako rito. Kumusta na po After kayo? how many months kayo na nakakulong? 9 na buwan po kami sa kulungan. Okay, bakit? Ano nga po yung anong nagawa mong kasalanan? Wala naman po ako nagawang kasalanan na naging witness lang naman po kami Witness na. sa crime daw. Opo, kasi Pero wala naman po kami mga visa. opo, yung crime ninyo, wala kayong Wala visa. naman, opo. Opo. Yusek, with your permission, alam mo, Sir Aga, Yusek, wala siyang kaso, witness siya dahil tama ba? Kinatok kayo ikwento nyo ng konti. Yun sa akin po kasi, pumunta po kami ng immigration. Bali, ang balak lang naman po namin, para sikasuhin yung yung working visa. Kasi yun po yung pangako nung yung amo namin. Opo, nabibigyan kayo ng working visa. Opo, tutulungan niya kami. Pero dati nung pumunta ka ng Russia, may working visa ka? Nung pumunta po ako ng Russia, meron po. Lumipat ka ng employer? Hindi rin. Bali kasi doon, pag pumunta ka rin ng Russia, bahala ka na kung saan mo gusto. I see. So, ibig sabihin, napaso yung working visa mo. Napaso siya 2 years. Okay. Pagkatapos noon, yun ang naging rason kung bakit Opo. ka nakulong. Yusek, ito po yung kanyang experience. I'm sure mayroon din siyang mga itatanong. Yusek, at this point, ano yung gusto niyong itanong dito muna kay kay Ma'am Ellen. Speaking of pagkakakulong, na wala siyang kasalanan, kundi mag-witness siya na may nag-recruit sa kanila na hindi sila inasikaso doon sa kanilang working visa po. Yeah, ang una po nating tanong kay Nanay, Nanay, paano po kayo nakarating doon at sino po ang ahensya na tumulong sa inyo? Kayo po ba ay dumaan sa Department of Migrant Workers nung kayo po ay nag-apply ng work permit sa Russia? Galing kayo ng Russia? Galing po ako ng Hong Kong, nag-apply po ako sa Metro Pinoy. Tapos Yun, Ayun. nabigyan niya po ako ng working visa para makapunta po ng Russia. kaya ka nakapagtrabaho. Opo. Okay. Yes, Yusek, ayan ang sagot niya doon sa tanong niyo po. Oo. Yun po, maliwanag po na yan po ang halimbawa natin ng third country hire na sa totoo lang hindi po natin pinapayagan, Nanay, no? Unang-una kasi kung doon ka mismo nag-apply sa Hong Kong at ikaw ay isang dokumentadong worker sa Hong Kong, ang binagbigyan lang natin ng overseas employment certificate nyo ay from Hong Kong, no? Kapag kayo po ay nais magtrabaho sa ibang bansa, tulad ng ginawa nyo sa Russia, ang pinakamainam po sana dyan, pagkatapos ng inyong employment period sa Hong Kong, uuwi muna kayo magbabakasyon, at dito po kayo sa Pilipinas mag-apply ng work permit, kasi pinapayagan po natin yon. At meron po tayo mga ahensya, legitimate agencies na tutulong po sa inyo. Dahil katulad dyan, nag-expire yung inyong work permit, wala pong katuwang, wala kayong katulong, no? Ibig sabihin, hindi magre-renew, hindi automatic na ma-renew unless meron kayong work permit na inisyo ng ating ahensya rito sa tulong nila at sila po ang bahala na mag-extend doon. Okay. So, lalabas pala, Aga, na ang binabanggit ni Yusek, kung susundin mo yung tamang proseso, babalik ulit dito. From Hong Kong, babalik ka dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas na ipaprocess kung ano man yung employment doon sa Russia. Na nag-a-applyan mo. Opo. Yusek, with your permission, tanongin ko, nung makulong po kayo, kumusta kayo sa kulungan? Maayos naman po kami, maayos naman po kami, Miss Annie. Malinis naman po yung tinutulugan namin. Meron po kami mga double deck, tsaka yun po.
Meron kayong Double deck. may TV kayo, May malinis. TV, may aircon. O nakakapanood kayo doon? Opo. Anong pinanonood nyo? Yun nga po, mga balita. Balita yung mga na- gera. Balita saan? Sa Pilipinas? No, dito po sa Russia? gera ng Russia tsaka ng ibang bansa. Ay, naiintindihan nyo po yon? Wala lang po, pinapanood lang po namin. Okay. Mukha naman may subtitle doon, ma'am. Kumusta naman po yung pagkain niyo po doon? Yun po, mais naman din po, pero yun nga po, may fresh fish, tsaka patatas. Okay. Mababait ba naman sila? Mababait naman po yung mga pulis po doon na nagbabantay sa amin. Okay. Yun, Yusek, ito yung experience niya. Sa kulungan, maayos, may TV daw po sila. Na-visit ba kayo ng Na-visit ba kayo ng embassy? Opo, 2 beses. Okay, so na-visit kayo. Yusek, itatanong ko sa kanya, nung pumunta si President Marcos, isa sa mga naging daan para mapabalik kayo dito. Opo. Okay, Yusek, kayo nga po magkwento nito, yung pagpapabalik dito sa mga nabilanggo sa Russia, nakabalik sila. Ano yung mga tulong na naipagkaloob sa inyo po? Nabigyan po kasi ako ng BMW ng Okay, DMW OWA and then DSWD. Okay. Yusek, sa pagkakataong ito, Yusek, doon sa ating mga nakikinig na mga kababayan natin, doon sa pagpunta nila at pagbalik dito, nakabalik sila dito sa Pilipinas. Monitored po ito, Yusek, ng DMW? Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na presidente dahil siya po mismo ang nakipag-usap kay Russian President Putin para po sila ay payagang mapauwi, no? Dahil meron po silang violation, yung tinatawag na immigration rules ng Russia. Dahil wala silang work permit, kaya sila po ay nakulong ng 9 na buwan. At kasama ko nga po si Secretary Hans nang sinundo namin sila nung dumating ng June 21 dito po sa NAIA Airport, no? At kung maalala ni Nanay, kami po yung nagtanong sa kanila at kumuha ng mga testimonya ninyo kung paano kayo nakarating doon at nalaman namin sa may isa kayong kasamahan na siyang nag-recruit sa inyo at yung iba doon ay nagsampa po ng kaso at siya po pa ngayon ay nakakulong, no? Sinampahan po namin ng kaso yung nag-recruit dahil bawal po yun, human trafficking, kaya nga po kayo ay bibigyan namin ng hustisya dahil sa ginawa nilang paglabag sa ating mga rules and regulations, no? Pero si Nanay, dahil siya na ay nakauwi na rito, tutulungan natin siya, no? Nakatanggap po sila ng konting halaga mula sa Department of Migrant Workers at sa OWA. At maliban doon, yung reintegration programs ang pinaka-importante dito, no? Si Nanay po ay entitled na mabigyan ng reintegration programs mula sa OWA at DMW. At kung ano po yung kanyang skills, nais ba niya mag-upskill, nais niyang kumuha ng caregiving, training, siya po ay i-enroll natin sa pamamagitan ng voucher mula sa TESDA, nakatuwang natin yan. At nang sa ganon, pag siya ay natapos dun sa 6 months caregiver training, hahanap po tayo mismo ng kanyang employer. Tapos yung employment na yan, sisiguraduhin natin na regular, dokumentado, at maganda po yung record ng employer na ibibigay natin sa kanya. Yun po yung ating mga plano sa mga pinauwi natin na 24. Kabilang na rin po yung pagsampa ng kaso, siyempre, para makakuha sila ng hustisya, at yung kabuhayan kung nais nilang magtrabaho at mag-engage into a business venture dito sa Pilipinas. Marami po tayong pwede ring makasama na government agencies, ma'am. Okay. Sure. Napakaganda ng tunuran ni Yusek. Kung naaalala mo, sabi ni Yusek, isa ako sa mga sumundo sa inyo. Ayan, sinasabi ni Yusek. Okay. Yusek, may binanggit kayo about employment. Ano yung intention mo? Gusto ko pa pong mag-abroad. Saan ka mag-abroad? Kahit sana lang po kung saan po ako po pwedeng ma-hire. Okay. Sabi Kasi- mo, yes. Target. Niyo po or mga positions na gusto niyo maging trabaho sa abroad? Pwede rin naman po ako mag-caregiver, kailangan ko pang mag-aral. Okay, willing ka doon sa Apo, sa sinasabi ni sinasabi Yusek. ni Sek. Okay. Kanina may sinasabi ka sa amin, may problema ka dahil yung anak mo nahinto sa pag-aaral. Opo. Magkano ba yung tinatanggap mong sahod nung nasa Russia ka? Nasa 100,000 rubles po. Ano ang trabaho niyo po? Company cleaner. Okay. Yusek, 100,000 to 120,000 ang kanilang kinikita. Yung 9 na buwan, sabi niya ganon, yung 9 na buwan, kung naipon ko yon, malaking halaga. Napakalaki pala yung bigayan din sa Russia, no po, Yusek?
So, kung tatanungin ka, gusto mo pa bang bumalik sa Russia? Gustong-gusto ko pa po. Bakit? Kasi napakalaki po ng kinikita namin dun eh. Okay, Yusek, mayroon ba tayong pagkakataon? Sinasabi niya na mababait naman daw po yung mga Ruso. Ayan, mga Russian people. May chance ba ito na makabalik once na mayroon itong tamang dokumento, Yusek? Kasi sinasabi niya, never na na-experience nila na maltreated sila. Mababait daw po sila. At yung halaga ng sahod, na 100,000 aga and 120,000, that's a big amount. Yusek, I'm asking you directly on this question. I'm asking you this question. May possibility ba siya na makabalik, Yusek? Gusto niya makabalik ulit sa Russia? Is that possible? On a policy level po, ma'am, titignan po natin yung alert level, no, sa Russia ngayon. Kasi siyempre may digmaan po doon between Ukraine and Russia. And usually, if there's an ongoing war, there is an existing alert level crisis, no, imposed by the DFA. I-check lang po natin if that alert level crisis allows the deployment of new hires, no? Kasi siyempre hahanapan natin siya ng panibagong employer at bibigyan natin siya ng agency at i-accredit natin, no? I-accredit natin yung Russian employer. If that policy is allowed under existing guidelines by the DFA because of the existing alert level, then we will do everything to facilitate the deployment of our OFWs po. Wow, wala bang ban sa pagpapadala ng mga workers natin sa Russia, Yusek? Yan po i-check natin, ma'am, yung alert level Nung hindi, crisis. I want to clarify this once and for all. Nung wala pang gera, hindi po ban ang pagpapadala ng mga workers natin abroad dyan sa Russia po? Ay, hindi po. Opo, Okay. opo, allowed po yan pagka walang gera. Pero pag may gera, may restriction na po yon, no? Okay. So alamin lang natin kung ano yung exact alert level na sinasabi natin kanina para malaman natin. Kasi kung mandatory alert level 4 yan, total ban and repatriation po yon. Kung 3, voluntary repatriation at hindi tayo nagde-deploy. So yun po yung aalamin muna natin. Kasi i-check natin kasi medyo matagal na po na hindi ko narinig kung ano yung existing ngayon doon. Okay. So, ang ganda ng pinayo ni Yusek. Mayroon kang gustong i-clarify, Aga? Yes, Yusek, halimbawa maging okay na rin po yung alert level. Hindi ho ba makakaapekto halimbawa sa pagbalik ni nanay doon sa Russia? Yung particular na kaso, Mamani, di ba? Dahil lumalabas, nagkaroon siya ng violation, nagkaroon ng ground yung government para sila ay ikulong. Hindi ba makakaapekto po yun sa kanyang pagbalik Employment. muli? Opo, doon sa Russia, That's a Yusek. very good question. Yusek? Napakagandang katanungan nga po yun at saka very important yun. Kaya nga importante dito, mag-a-apply po si nanay ng regular documentation for a worker to be employed in Russia, no? Kapag po disqualified siya because of the immigration violation, lalabas po doon sa application niya yan. Yung work permit, hindi po nila i-issue, no? So, yun ang isa nating tatanungin. Was there any imposition that will prevent the return of our OFW na pinaliuwi nung 24 po, no? Kasama siya sa 24 na pinauwi. Ayan. So, maika-clarify. Mayroon ka pa bus ng ihabol na tanong o kaya? Yun po. Yung tungkol po yun nga po sa anak ko kung meron pang, kung makakapag-aral pa ba siya, mabibigyan ba siya ng tulong, tsaka yung nanay ko po. Okay, Yusek ang binabanggit niya, kaya very interested siya na makabalik kasi yung anak niya natigil sa pag-aaral dahil nung nakulong siya. Pagkatapos naman, yung nanay niya na may sakit, I understand bedridden, yung nakulong siya, yung sweldo na yun, ay talagang nawala sa kanya, yung ganong klaseng oportunidad. Yung pag-aaral, Yusek, na hindi na siya, wala na siyang trabaho ngayon, anong pwedeng mahinging tulong na educational assistance from the OWA and then from the from the DMW at the same time po? Yeah, this is exactly the reason. That's why we are always promoting for a regular and safe pathway for migration, no? Yan po ang dahilan kaya dapat lahat ng ating pinapa-deploy na OFWs ay OWA member, no? Valid ang OWA membership nang sa ganun po sila po ay ma-entitle sa scholarship ng mga anak po nila, no? Pero gayon pa man, kahit na undocumented si nanay, gagawa tayo ng paraan, makikipag-usap po tayo sa OWA kung paano natin ma-accommodate yung pagpapatuloy na pag-aaral ng kanyang anak. Okay, thank you for that. Ano pa? Ang ganda. Po bang tulong ni Presidente Marcos ang may bibigay po sa amin?
Okay, okay. Yusek, kasi napauwi kayo ni Presidente. Okay. Yusek, mayroon pa bang hiwalay na tulong from the Office of the President? Ay, maganda po katanungan din yan. Sige po, ilalapit po namin, nanay. No? Nako, ang ating mahal na presidente ay napakadaling hinga ng tulong. No? Alam niyo po, yan ang kauna-unang ibinilin kay Secretary Hans. Nung mapauwi yung 24, sabi niya, sa abot ng kakayahan ng DMW at OWA, tulungan natin yung mga pinauwi Okay. natin na HSWs from Russia.